Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's video, gagawa tayo ng rose bukhari. Ayan, ang gagamitin natin lahat. Onion and tomato paste, juzar, carrots, and kamon, kamatis na ginili, and manok na kalahati. Ayan, i-press natin hanggang maging golden brown. Ganyanin natin hanggang maging golden brown. Ayan na guys, medyo naging golden brown na siya. Ilagay natin yung tinatawag na juzar sa Arabic or carrots. Yan. Ilagay natin yung manok para maging kalahating manok lang yung mga manok. Yan. Pag maging puti na yung manok, wala nang kulay-pula, ilagay natin yung kamatis. Ano yan mga mami ha? Yung manok, hinugasan ko ng lemon at saka asin para hindi malangsa. Masarap siya pag naluto. Yan na mga mami, oh, wala nang puti. Pula na. Wala nang puti, wala nang pula. Pasensya na kayo, nabulol na tayo. Lagyan natin ng kamon. Dahil maliit siya na kutsara, lagyan natin ng dalawang nila. Kamon kasi ang lasa nito, nagpapalasa dito. Dalawa na hindi punong-puno. And then, haluin natin. Pagkatapos, ilagay natin yung kamatis. Alam niyo ba bakit nilagyan ng kamon? Para maging fresh siya. Ihalo. Takpan natin mga guys, palitan yung apoy at maghiwa tayo ng balat ng orange. Yan na guys, ilagay natin yung balat ng orange at saka nagkudkud ako ng lemon, yung ano niya, balat niya, ating ilagay. Gawa natin. Lagyan natin ng konting asin. Nilagyan ko ng balat ng para mas mabango. Tapos mamaya takpan natin at pakuloyin ng maayos, saka natin lagyan ng konting tubig. Lagyan natin ng tomato paste para maging pula. Yan. 1 tablespoon, pero itansya nyo na lang guys kasi kalahati lang to na manok. Hindi ihalo. Tapos takpan natin ulit. Ito guys yung ginamit ko na lemon. Tsaka ito yung ginamit ko na orange. Habang inaantay natin, mag-ano tayo dito ng rice. Itong rice na gamit ko guys, basmati ito. Mayroon tayo sa SM. Ito yung rice na mahahaba. Ganyan lang siya hugasan. Hindi siya ginaganon-ganon, hindi kasi mapuputor. Mahahaba siya guys na rice. Ibabad natin hanggang maluto.
ibabad natin sa tubig. Antay natin hanggang maluto ang ating manok. Mga 40 minutes, luto na yung manok. Kasi maliit lang yung apoy, 40-50 minutes. Ganun lang. Ayan na guys, lagyan natin ng mainit na tubig. Nagpakulo ko dito ng mainit na tubig. Bismillah. Maliit lang. Ganyan lang. Para maluto yung manok. Medium heat pa rin. Dagdagan natin ng konti yung apoy. Ganyan siya. Para hindi masunog sa ilalim. Tapos, takpan natin ulit. Lagyan natin guys ng ng sili na malalaki para mas mabango. Mabango siya guys, in fairness. Kunting pa. Kunting kulo pa. Takpan natin. Tingnan natin guys, 40 minutes na ang lumipas. And then, tingnan natin. Tapos, ilagay natin siya sa oven para naging pula. Yan na guys, tanggalin natin yung manok. Ilalagay sa oven para pulang-pula. Kasi magandang tingnan. Ganun talaga naman pagka-rose bukhari. Ang bango niya mga mami. Yan. Mamaya dagdagan natin ng tubig. Ayan na guys, ilalagay ko siya sa oven. Itong rice na basmati rice, mabibili sa SM. Pahaba siya. Ayan. Tinanggalan ko ng tubig pagkatapos kong ibabad ng 30 minuto. Yan guys. Lagyan natin dito. Kung makikita niyo maliit yung tubig, dagdagan natin ng konti. Malaki guys yung apoy niya. At itong tubig na ito ay mainit na tubig. Tansya natin na maluluto niya yung rice natin. Dahan-dahan natin siya ihalo kasi mapuputol yung mga rice natin. Tansya lang na yung rice ay yung tubig ay maluluto niya yung rice. Antay natin kumulo, tikman natin kung may asin. Maluto, kumulo. Pasensya na kayo, nabubulol ako. Hindi naman ako Tagalog yan. Maranaw niyans ako. Ayan. Takpan natin, antay natin kumulo. Ayan na guys, konting kumukulo ng konti. Tikman natin kung may asin. Sarap. Yan na guys, magdagdag tayo ng konting kamon. Kasi konti lang yung kamon niya, hindi ko nalasahan. Ingat-ingat tayo para hindi madurog yung rice. Then, takpan ulit. Yan na guys, pinalitan ko ng apoy. May tubig pa siya, pero palilitan natin ng apoy kasi masusunog yan sa ilalim. Ayan, napakaliit. Yan. And then, pagkakulay-pula yung manok, ilagay natin. Pero hindi pa naman. Ilalagay sa ibabaw. Yan guys, maglalagay ako ng kunting zabib. Nakalimutan ko yung tawag dito. Yung nilalagay sa tinapay. Medyo matamis-tamis. Ayan, luto na ang ating manok sa oven. Ibalik natin dito. Yan, luto na rin yan. Konti na lang luto na kasi nagsitayuan. Pagka nagsitayuan na sila, luto na. Ating takpan. Tapos na ang ating product. Sana po pa-like, pa-subscribe. Itong zabib, optional lang yan. Okay lang na may lagay, okay lang na hindi. Antay natin maluto ng mabuti. Kung wala kayong kaldero na makapal, kasi madaling masunog ito eh. Kung wala kayong kaldero na makapal,
pwedeng ano lang, yung lagyan sa ilalim. Pero kung wala, siguraduhin nyo na maliit yung apoy para hindi masunog sa ilalim. Madaling masunog kasi ito eh. Hanggang dyan na lang po. Thank you for watching. God bless all.